Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi na abangan sinusubaybayan ang pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas na laging nakaabang at nakasuporta lalong-lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers. OFWs na nakakataba sa puso po mga komento at suporta. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay wala pong Renzo Tarot Channel. Okay? Ang ating pong gagawin ngayon is first time na may channel. I hope ay makaresonate pong lahat sa inyo. Ang gagawin po natin ngayon na reading ay isang pick a card reading. Okay? Ang ibig sabihin po ay hatiin po natin itong deck sa tatlong hati at mamimili kayo sa tatlong part na yon kung saan ang gusto nyo or saan ang kung ano yung feeling nyo ay doon kayo makaka-resonate. Okay? At bawat isa ay bibigyan natin ng reading. Sige? Handa na ba kayo? Okay. At kapag first time po kayo sa ating channel, wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-like, mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo, and of course, mag-subscribe po para mas lalong lumago po ang ating channel at mas marami tayong soulmates na mabigyan at matulungan ng soulful and meaningful na tarot reading. Sige po, gagawin po natin, hahatiin natin ito sa tatlo. Okay. Sige po, tatlo. Ayan po, nakahati po siya sa tatlo. Sige, ngayon, bibigyan ko po kayo ng 30 seconds. Pumikit kayo. Inhale and exhale. At kapag ready na kayo, dumilat po kayo. At kung ano po nasa puso nyo na pinili nyo, ay yun, mag-decide po kayo. At bibigyan po natin ng reading niya kung itong una, pangalawa, at pangatlo. Okay? Nakapili na po ba kayo? Sige. Unahin natin ito ha. Igilid natin yung pangalawa at pangatlo. Uunahin natin. Kapag itong first deck po ang napili nyo, ito po ang reading para sa inyo. Sige. Okay? Kukuha po tayo ng 7 barahat para dito. 7 baraha para sa mga pumili ng first deck. Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, please give us the 7 cards para sa mga pumili ng first deck. Para sa inyo to ha. Sa pumili ng mga nasa una. Spirit Universe, Spirit Guides, please. 7 cards, 7 baraha po. Spirit Universe, Spirit Guides. Okay. 2, 3, 4. Spirit Universe, Spirit Guides. 3 na lang para sa mga pumili ng nasa unang deck. 3, 5. Sige po. Ayun. 6, 7. Sige ha. Tingnan po natin ang yung reading. Okay, stay tuned. Para sa mga pumili ng unang deck pa, ito yon para sa inyo ang reading nito. Sige, simulan natin. Okay. 3 of Wands. Okay. Para sa mga nanonood dito na pumili nitong unang deck na dito, ang yung unang baraha ay 3 of Wands. You are in a situation na parang ang nakikita ko dito, ang energy na nire-receive ko dito ay parang meron kayong sense of not guilt, parang pagsisisi. Ito yung nakikita ko dito, parang merong bagay na nangyari na pinagsisisihan ka or parang there's a point in your life na napapa-reflect ka sa mga naging decisions mo in the past. Okay? It seems na parang you are now slowly collecting the pieces of thoughts para pag-connect-connectahin siya para makabuo ka ng isang realization na kung bakit nangyari ang bagay na yun. At the same time, makakabuo ka ng thought or idea kung ano matututunan mo or kung ano mga next steps na gagawin mo doon. Okay? It's all about realization. No? Pero ang nakikita ko ditong energy is parang may energy ng parang pagsisisi. Okay? Oh, justice. Justice, meron ba sa inyo? Kaya na, sabi ko may pagsisisi, meron ba sa inyong may nagawang hindi maganda? Or something parang medyo labag sa batas, sa law and order, sa community, related? Basta justice maaring. Or kung hindi kayo nakagawa, kayo ang ginawan. Okay? It's the other way around. Parang kayo yung ginawa ng masama, ninakawan, niloko, scam, or whatsoever. Tapos gumawa kayo ng action, pinabarangay nyo, nag-file kayo ng kaso, magkaroon ng mediation or settlement sa barangay or any kind na may kinalaman sa justice.
Sige, mag-comment nga kayo kung naka-resonate ka dito. Kaya ito, napapaisip talaga kayo, parang ayan, sa 3 of Wands, napapa-reflect kayo kung tama ba yung ginawa nyo, bakit nangyari sa inyo yan. Pangatlo, Knight of Wands. Okay, itong Knight of Wands, may kinalaman to sa emotion. Okay, parang, ang nakita ko din dito, ang naging cause is kasagutan, parang nag-confrontation, nag-away, may kinalaman sa parang emotion ang dahilan, parang hindi na control ang emotion, parang nakabitaw ng hindi magandang salita, parang nag-isip ng hindi maganda sa kapwa, nagbintang, or any kind of decision na hindi maganda na may kinalaman sa emotion. Ayan, no, facing siya dito that's why that's a battle about emotions. Parang nagkaroon ng problema na may kinalaman, ang naging dahilan ay bugso ng damdamin or hindi na control na emotion. Okay? Pang-apat, may nasundan nyo ha, itong nire-read natin ay para dun sa una dito sa first deck kasi natin sa tatlo. Okay? Ayan, Wands pa rin. May kinalaman rin sa authority. Meron siguro iba sa inyo, manager, leader, group leader, barangay chairman, politician. Basta may hinahawakan na grupo, ikaw yung namumuno, nagpapatakbo. Isa din is that parang medyo nahihirapan ka, may mga kasamahan ka or membro ng grupo ng mga tao na hinahawakan, parang nahihirapan ka na pasunurin sila or parang i-instruct sila. That's why medyo sumasakit ang ulo mo sa kanila. Kaya minsan parang napagsasabihan mo and they took it personally, parang hindi maganda ang dating sa kanila. Kaya sometimes di mo alam, sa'yo akala mo okay lang yon, pero deep inside sa kanila ay naapektuhan sila. At the same time, parang dito nag-start na magtanim sila ng hindi magandang thoughts para sa iyo, na parang para sa kanila yun ang sama-sama mo ng klaseng tao. That's why you need to be careful about your emotions, ha. Kontrolin ito, at kung posible ay wag basta-basta magpadalos-dalos sa mga binibitawang, wag basta-basta or maging maingat, wag padalos-dalos sa mga salitang binibitawan. Ayan, no, sunod-sunod na Wands. 8 of Wands is all about rapid movement, biglaan, sudden change. Okay? Maring iba sa inyo ay thinking of trying other ways. Susubok ng iba namang bagay. Aalis na dyan sa sitwasyon na yan kasi baka lumala. Maring iba sa inyo ay napaplano mag-resign at sumubok na lang mag-business, or it's all about rapid. Parang hindi ito yung matagal, parang pangmatagalan mong desisyon, biglaan. Okay? Bigla-bigla na lang, parang sumulpot sa isipan mo or naramdaman mo or parang feeling mo na talaga na kailangan mong gawin. Pero hindi ito yung parang long term na matagal mong pinag-isipan. Sige? Next, one pa rin. Ayan sabi ko sa'yo tingnan mo ha. Ace of Wands. Kasi, if you do it, there's an Ace of Wands. What does it mean? It will lead you, makakatulong to sa'yo. Kasi ayan, may bago ka daw talagang susubukan. Itong bagong susubukan mo, itatanim mo or parang papasukin mo panibagong chapter ng buhay mo ay panibagong mga taong pakikisamahan, panibagong challenges na yung haharapin. But at least, kahit paano, you did this first step. Nagawa mong unang step na umalis dyan sa sitwasyon na baka lumala or hindi na maganda. That's why this Ace of Wands is new beginning. Ayan ang panibagong venture na iyong susubukan. Okay? Gagawin mo yan. Pangatlo, pampito, Wands pa rin. Ayan, sunod-sunod ha, tingnan mo. Pakita ko sa'yo, diba? Knight of Wands, 6 of Wands, 8 of Wands, Ace of Wands. Tatapusin natin sa King of Wands. Nagsimula tayo sa 3 of Wands. It's all about ang pumili ng first deck ay talagang medyo nag-struggle or may problema sa emotion, sa pag-handle ng emotions. Okay, maaaring ito yung nagiging cause ng blockages sa biyaya or financial blessings para sa'yo. That's why you need to work on it, on how to control it or to balance your emotion. Otherwise, mahihirapan ka talaga. Okay, kung pinili niyong first deck, please, the best advice na bibigyan ng universe is control your emotions. Emotions lang ang tanging susi para magtagumpay ka sa buhay. Otherwise, kung hindi mo siya kaya kontrolin at ganun pa rin na hindi mo siya makontrol at padalos-dalos ka sa mga binibitawang salita, wala kang pasensya, hindi ka marunong magtimpi, well, it will affect your life drastically. Okay?
Sige, yan po ang ating reading para dito sa unang deck na iyong pinili. Sige. Next, para po sa mga pumili ng pangalawa, pangalawang deck, eto. Sige, stay tuned para sa inyo naman to. Kunin natin ang iyong 7 baraha para sa pick a card reading natin ngayon sa Renzo Tarot Channel Spirit Universe Spirit Guides. Okay, may nahulog na. Pangalawa, 1, 2, Spirit Universe Spirit Guides, Spirit 3, 4, Spirit Universe, may nagpapakita 5, Spirit Universe Spirit Guides, dalawa na lang, dalawang baraha na lang, 6, 7. Okay. 7. Okay, simulan natin ha. Ito po ang reading para sa pumili ng pangalawa or nasa gitnang deck para sa inyo ito. Simulan natin yung reading sa Two of Wands. Okay. Two of Wands is thinking of exploring new possibilities. Okay. Nasa sitwasyon ka daw na gusto mo nang mag-decide sa isang bagay na malaki ang nagiging epekto sa'yo. Okay? Maaaring nasa sitwasyon ka na gustong-gusto mo na sumubok naman ng bago. Ayan o, new world. You are, ang daming tumatakbo sa isip mo. A lot of things are running on your mind na gustong-gusto mo nang gawin but still undecided ka pa rin. Okay? Tingnan natin sa pangalawang baraha. May kinalaman daw sa pera. May kinalaman sa pera, Queen of Pentacles. Ikaw kasi yung tao daw na parang sa'yo nakaatang lahat. Yung pagbabudget ng resources, paano siya hati-hatiin, paano siya budgetin. That's why sa'yo pakiramdam mo talaga na hindi na sapat. Ayan hindi na sapat. That's why sabi ko nga, you are thinking of other ways or new possibilities. Okay? Kaya hindi ko kayo masisisi kung bakit nasa state kayo ngayon na gusto niyo na mag-resign at humanap ng trabaho na mas malaking sahod or maaring nag-iisip ka na mag-negosyo na lang, hawak mo pang oras mo. Basta it's all about na mag-gain ng additional income or anything na magdadagdag ng, nag-improve ng financial state mo ngayon. Kasi kapos talaga or medyo kinakapos talaga sa kasalukuyan. Pangatlo, Knight of Swords. Ano to? Parang meron ka daw mga nakakaalita, nakakaaway na mga tao sa paligid mo, kapitbahay, kaibigan ka, mag-anak. Lately meron sa inyo talagang na-involved sa talagang hindi lang basta sagutan, hindi lang basta confrontation. Yung iba nga umabot sa pisikalan. Okay, kung napili nyo to, kung nakarasinate ka dito sa mga pumili sa pangalawang baraha para sa yung reading na to please, ang nakikita ko dito nagkaroon ng parang pagtatalo, pag-aaway. That's the term. Nakipaglaban ka, talagang medyo ginamit mo ang iyong energy sa isang tao, sa isang sitwasyon na nag-exchange ng confrontation or ng hindi magandang energy. Wow! Itong tao daw na to, tingnan mo, 9 of Wands, itong tao daw na to, kaya ka napaaway, kasi masyadong marites. Masyado daw pakialamero sa buhay mo. Ayun, tingnan mo, pasimple nasa malayo, nag-o-observe sa mga galaw mo. Hindi siya masaya. Kasi nakikita sa'yo, wala ka namang ginagawa, may well-nature talaga ng tao yan. But be careful sa araw-araw. May mga tao daw, may tao na umaaligid-aligid, ina-observe. Akala mo kasama mo sa araw-araw, akala mo okay, but deep inside pala, yan, tingnan mo. That's why. Parang ito din yung cause, yung iba sa inyo nagdududa pa lang, or yung iba hindi na pinapansin, but ito, yung iba talaga, inaway na talaga Ayan, ito yung nakita ko dito, talagang hindi na kayo nakatiis, talagang kinumpronta nyo na itong tao na to. Kasi wala ka namang ginagawang masama. Well, mag-ingat talaga tayo ngayon sa pagtitiwala sa mga tao, Okay, Queen of Swords. Okay, humarap na siya dito. All those swords. Ibig sabihin, after that daw, kung may nangyari mang sagutan, confrontation, well, wag na itong ulitin. Talagang medyo nilabas mo lang ang iyong saloobin or emotion. But, sa mga susunod daw is humarap na dito. Ibig sabihin ay, just let it happen. Kung ano mangyari, wag nang patulan. Okay na yon na nakilala ka nila kung anong tunay na ugali mo. Okay na yon na at least nakita nila yung side mo na, kasi for the longest time para naging nanahimik ka, mabait ka, but now dahil dito sa Knight of Swords na kinumpronta mo or talagang nilaban mo, ngayon this Queen of Swords is just about being
idle or parang nasa posisyon na wag nang papatulan ang mga bagay-bagay kapag nangyari uli. Okay? Next, sword talaga te. Kanina 'di ba dito sa first deck puro emotion, puro wands, ngayon puro swords naman. Tingnan mo, sabi ng universe, you need to move away from a situation. Ayun, ikaw na mismo magtatanggal ng mga sword. Kasama na daw dito itong mga tao. Okay, that's why ito ang sasabihin ko sa iyo, ang gagawin mo, dahil nangyari na nga ito, na masyado ka nagtiwala yung pala mga tao sa paligid mo, siyang nakukos itong mga sword problema dahil ginagawan ka ng issue, kung ano-ano mga sinasabi. Yung iba nga siguro pinapagawan ka pa ng masama, like pinapatrabaho ka sa manggagamot or sa kung ano man. Well, you need to move away. You need to cut off that people. Ikaw na mismo, okay lang mag-solo, okay lang mag-isa, dalawa, basta yung totoo. Okay? Wag mo this is not the best time to please other people. Kala mo marami kang kaibigan. No, that's not. Hindi yan maganda. Okay na, ilan lang kasi andyan lang yan kapag may kailangan sa'yo. Pero pag wala na, ayan, babackstabin ka. Kayo no, di ba ito, babackstabin ka. Pasimple lang na i-observe, magalaw mo, ilalaglag, baka ilaglag ka pa niyan. Sige, ikaw na mismo daw lumayo ha. Ikaw na mismo magtanggal ng mga sword dyan sa buhay mo. Tanggalin mo yung mga tao. Umalis ka sa sitwasyon na hindi na tumutulong sa iyo na mag-grow o nakaka-improve ng buhay mo. Tingnan mo talaga. Sword naman. Puro naman sword ngayon. Page of Swords. Ayan. Yan lang ang tanging gawin mo. If you want to succeed, if you want to have a peaceful life, to live like on the top of the world, you need to fight that battles. Battles kung saan pagkakat ng mga taong mga walang improvement o walang itutulong na mag-improve ang buhay mo. That's the basic. Okay? Kailangan, kung gusto mo talaga simulan mo sa pagtatanggal ng mga taong walang naitutulong sa iyo na nasa paligid mo. Okay? That's the Page of Swords. Tingnan mo. If you want to have a successful life, start by cutting off negative and toxic people. Okay? Ito po ang reading natin para sa mga pumili ng pangalawang deck or yung mga nasa gitnang deck. Okay? Naway nasundan nyo ha? Sige po. Okay. Para po sa mga pumili ng pangatlo at last na deck, itong reading nyo para sa inyo. Spirit Universe, Spirit Guides, please give us 7 cards please. Okay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta. And naway, wag po kayo magsawa na manood po ng ating videos. Please recommend din po ang ating channel sa mga kakilala nyo, kaibigan, kaopisina, kamag-anak na mahilig rin sa tarot reading. And of course, pa-subscribe po kapag hindi pa kayo nakasubscribe. Yan lang pong hihingin kong tulong sa inyo. Maraming salamat po. Sige, nakuha na po natin ang yung 7 baraha para sa pumili ng pangatlo ha, para ito sa pangatlong deck. Simulan natin. Pentacles, pera. I can see here, it's like, medyo dodgy. It's like, ang tawag sa, dodgy transaction. Siguro may iba sa inyo na pabalak pumasok sa investment, magpautang, pumasok ng negosyo. Please consider to background check sa mga tao. Kasi, I can see here na parang medyo hindi mag-work kasi yan madilim. Although pera siya, transaction, medyo madilim yung corner ng room. Ibig sabihin parang hindi maganda. Parang too good to be true na tinatawag. Parang ang ganda tingnan, ang sarap pakinggan. Pero on the other side, may mga hindi magandang motives or may hidden agenda itong mga tao to para sa'yo. Temperance. Okay. Have the knowledge. Okay, maging matalino daw. Have the knowledge, have the courage, lakas ng loob para makialam or maging aware sa mga bagay-bagay. Kasi parang ang tagal daw na parang nawalan ka ng pake. Ngayon, this is the best time para kung ano man itong mga bawat gagawin mo, i-consider mo naman na mag-research na muna, alamin muna ang mga background ng mga tao, ng mga bagay na bago mo papasukin. The Temperance card is all about being knowledgeable and having the wisdom sa mga gagawing bagay. Ooh, Chariot. What a surprise. This is a beautiful card. Okay, there are some of you na nag-i-aim ng isang fruitful or parang isang productive na endeavor na yung pinasukan. Parang merong iba sa inyo na nagsimula na, gagawin pa lang na mag-business, nag-ayos ng papeles sa promotion. I can feel here na there's a movement.
may iba sa inyo na mag-move abroad for magsisettle, ay iba babalik sa Pilipinas for good. It's all about movement ang nakikita ko dito. Sige, confirm natin sa pang-apat na baraha. Queen of Cups. Tama nga. Movement at the same time nagiging maingat ka daw. You're considering to move to other place or you're considering to move to another job to look for another venture kasi hindi ka na masaya sa dati. And here, as a Queen of Cup, you are carefully considering every options. Parang maingat mong tinitingnan both sides kung alin ba ang mas makakabuti sa'yo. Kung alin bang mga bagay ang susunod mong gawin. Okay, you're being observant or being intelligent sa mga bagay or having the wisdom na mga ginagawa mo. That's a good thing. As a Queen of Cup, this card is telling that you are now like reaching the maturity age or reaching the maturity era of your life na parang ngayon hindi ka na basta-basta gumagawa ng decision bagkos kinoconsider mo na both sides na mga bagay-bagay. Next is the 7 of Wands. Okay, 7 of Wands, confirm natin sa pang-anim na baraha. Oh my God, tama nga ang hinala ko. Tingnan mo ha. Makinig kang mabuti kung pangatlo ang napili mo. Tinakpan ko to kasi baka mo nyo dito. Yung panglima mong baraha, 7 of Wands, tapos sinundan ng Devil. Makinig kang mabuti. Mag-iingat ka kasi may taong gusto kang pabagsakin. Kung yung pangalawang deck kanina naiinggit lang, but now ito talaga pinaplano niya or gusto niya talagang gumagawa nga siya paraan para bumagsak ang buhay mo. Ayan hinuhugot niya yung mga wands. Sabihin talaga sinisira niya. Sinundan pa siya ng Devil. Ibig sabihin there's a bad intention talaga para sa iyo. That's why you need to be careful. Kailangan mong maging maingat. Lalong-lalo na wag mo masyado maglalabas. Okay, wag mo siya magtitiwala sa mga tao. Baka maya yung mga darating ng mga offer para sa iyo. Well, that's a disguise and baka dyan ka bumagsak or mapasama ang maging desisyon mo. Okay. Tingnan mo yung pang-pito. 3 of Hearts. Kasi, please, mag-ingat daw ha, mag-ingat. Kasi maapektahan ka talaga nito. Magiging broken hearted ka kapag nangyayari ito. Kasi, itong mga tao na to talagang laging andyan. Okay? If you are, pag pinili mo itong pangatlo, please, meron nga siguro iba nangyayari na nararanasan na to ngayon parang tinatridor na. Ang dami nang may nanggawa sa inyo na hindi maganda, na hindi mo naman deserve. Mag-comment niya kayo kung nakaresonate kayo dito. But ito napakalino ng baraha. 7 of Wands, Devil, and the 3 of Swords. Ibig sabihin talagang yung iba sa inyo nakaranas na itong pagiging broken hearted, kalungkutan because akala nyo, pero ito'y gawa pala ng kalaban na that's like devil at utos ng isang tao na hindi masaya sa buhay mo. Kinikilabutan ako. Hindi masaya sa buhay mo at gustong-gusto kang pabagsakin. That's why you need to be extra careful. And please don't forget always to pray. Doblehin, triplehin ang pagdadasal. Bago matulog, paggising, bago lumabas ng bahay, everything, prayer is the best weapon. Okay? Yan po ang reading natin sa pangatlo and last deck na kung may pumili sa inyo ng last deck, this is the reading. Tapos yan po ang kauna-unahang pick a card reading natin dito sa Renzo Tarot Channel. Naway nakarasanate po ang lahat at naway nagustuhan nyo po ang ating reading. Mag-comment po kayo kung gusto nyo magpatuloy tayo ng paggawa ng ganito paminsan-minsan. And yun, hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo. Uulitin ko po, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And of course, mag-like at mag-comment po kayo. Magbabasa po ako ng comments at nagre-reply. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta. Hanggang sa susunod natin mga videos na pagsasamahan. Maraming salamat mga pinakamahal kong soulmates. Nasaan man ka ngayon, mag-iingat kayo lagi. And God bless us all.